Former First Lady Imelda Marcos, nasa ospital po ngayon. Former First Lady Imelda Marcos, who is now 94 years old, is currently confined in a hospital, says daughter Senator Amy Marcos. Suspected pneumonia, as she has been having fever and cough on and off. Given her age, we have to take max precautions. Inospital na namin for close monitoring. Yan po ang sabi ni Senator Amy Marcos. Pero kani-kanina lang po naglabas ng update si President Bongbong Marcos. Sabi po niya, I just spoke with my mother's doctors. She is suffering from slight pneumonia and is running a fever. She has been put on a course of antibiotics and the doctors are confident that this will relieve her fever. She is in good spirits, has no difficulty in breathing, and is resting well. I thank the Filipino public for their concern and prayers. Ipagpatuloy po natin ang ating pagdarasal para kay dating First Lady Imelda Marcos para sa kanyang agarang paggaling. Okay, as expected po, no show na naman si Pastor Apollo Quiboloy, the self-appointed Son of God. Well, kung tutuusin po, inaasahan naman natin yan na hindi siya sisipot dyan sa Senate hearing na yan. Dahil para sa kanya, yan daw ay bogus hearing. Hindi nga ba't naglabasan pa ang kanyang mga taga-suporta at humihingi ng justice for Pastor Quiboloy. Ano bang justice ang hinihingi nyo? Wala pa naman nangyayari. Hindi pa naman siya hinahatulan ng guilty. Hinihintay lang na siya ay magpaliwanag sa Senado. Bakit hindi niya magawa yun? Bakit hindi niyo hikayatin ang inyong leader na magpakita na para matapos na po itong usapin na to? Napakadali lang naman yan eh. Saan ka nakakita ng isang appointed Son of God na duwag, na hindi kayang magpakita at harapin ang mga inaakusa sa kanya? Well, sa bagay, nag-iisa lang naman yan dito sa Pilipinas na inangkin na ang pwesto ng ating mahal na Hesukristo. Yan ba ang nagpapakita ng isang mahusay na leader? Akala mo siya ay above the law, na siya ay hindi dapat sumunod sa batas ng Pilipinas? Itong mga supporters naman niya, sumisigaw na idiretso niya sa korte, wag sa Senado, dahil sinabi naman daw ni Apollo Quiboloy na haharapin niya yung kaso basta sa korte dalin. Pero teka muna, first time ba na magkakaroon ng hearing dyan sa Senado? Siya ba ang kauna-unahang tao o personalidad na ipinatawag ng Senado para sa isang Senate investigation or Senate hearing? Mukhang hindi naman yata, hindi ba? Napakadami na pong dumaan sa mga Senate hearing na yan. Ano ang pagkakaiba ni Apollo Quiboloy? Siya ba ay special na tao? Ayo nga pala, I am sorry. Siya nga pala ang appointed Son of God. Nako, alam nyo, para sa akin, isang malaking kasalanan niyang nagawa ni Apollo Quiboloy. Hindi po ako pastor, hindi po ako ganong karilyosong tao, pero alam ko naman kung mali na ang ginagawa ni Pastor Quiboloy. The mere fact na sabihin niya na siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, at hindi tayo mapupunta sa langit kung di dadaan sa Kanya. Hindi ba yan ay isang tahasang paglapastangan sa ating Panginoong Hesukristo para angkinin niya ang papel ng ating mahal na Hesukristo? Itong mga supporters niya, kung sila ay nagbabasa ng Biblia, siguro naman alam nila na si Jesus Christ ang nagsabi ng I am the way, the truth, and the life. At never po sa buong buhay ni Hesukristo na sinabi niyang pag ako ay nasa langit na, ipapasa ko itong aking titulo bilang nag-iisang anak ng Diyos sa isang pastor na galing sa Pilipinas. Wala pong ganun. Hindi niya po sinabi na he will give up the title at ibibigay sa kahit na sino. So ano ang karapatan ni Pastor Quiboloy? Okay lang sana kung siya ay mangaral. Ganun po talaga yon. Marami po tayong mga pastor, marami po tayong mga church leaders, kanya-kanya po sila ng paniniwala. Pero yung aakuin mo and you claim that you are the appointed Son of God, that you are the way, the truth, and the life,
at hindi makakapunta ang kahit na sino man kung hindi dadaan sa kanya. Yan po ay isang napakalaking kalapastanganan na hindi ko naman mawari kung paano natanggap ng mga supporters ni Kibuloy. And speaking of the supporters, kahapon po kasi nagkaroon sila ng rally. Well, prayer rally yata yan sa Liwasang Bonifacio, kung saan sabi ng SMNI ay mga 50,000 daw ang umattend, na sinabi naman ng NPD o yung Manila Police District na mga 800 daw ang andun sa Liwasang Bonifacio. May nag-comment po kasi sa akin na napanood niya kay Nino Barzaga na ito ay nag-interview ng mga taong andoon sa rally. At may mga na-interview po siya na sinabi na sila ay binayaran or babayaran or hindi nabayaran or tinakbuhan na. Kanina po, nakita ko po kayo dun sa grupo po ninyo, nagagalit po kayo, nagwawala kayo. Kasi nga, ang sabi nyo, nasaan na ang bayad sa atin? Bakit wala pa? Bakit yung isang jeep bayad na? Tayo sa isang jeep na to wala pa. Ay nga po dahil dalawang jeep po kami. Opo. Yung isang jeep po, hindi nabayaran, pero yung isa po nabayaran. Bayad na. Po. Taga saan po ba kayo, sir? Taga Tanay Rizal po. Tanay Rizal. Magkano po ba ang per ulo ng pagsama sa rally? Ang pagkakaalam po 500 po yan. 500. Pinakain naman po ba kayo? Meron naman pong pagkain. Pero yung bayad, wala Po, yung isang jeep ay hindi nabayaran. nabayaran. Sino po ba ang nag-recruit sa inyo? Isa pong pastor. Brother. Sino, kilala nyo po ba yung pangalan? Apo, may Brother Jerome. Brother Jerome. Ano po, ngayon, first time nyo lang po bang ma-recruit? First time lang po. Ngayon po na nagkaroon po kayo ng experience na ganito, ano po ang maipapayo nyo pag may mga rally na pang ganito-ganito, na dapat pa ba silang sumama o hindi na dahil nagagamit po kayo? Siguro dapat po muna pag-isipan, maigi kung talaga sasama ka sa rallyng ganun o hindi. Opo. Pero kuya, kung kayo po tatanungin, naniniwala po ba kayo na inosente si Pastor Kibuloy? Hindi po. Hindi. Parang ginagawa niya, kumukuha siya ng simpatya para gamitin lamang po kayo. Opo. Parang Maraming salamat kuya sa pag-unlock po. Magandang araw. Ano po pinaglalaban niyo po dyan sa rally ni Pastor Kibuloy dito sa Loton? Hindi ko po alam sir kung basta sinalok po kami na sumama tapos babayaran na po kami ng 1.5. 1.5. Opo. Magkano po ang natanggap niyo po? 100 lang po. 100 piso. Sapat po ba pamasahe po yon? Tingin ko po hindi. Kulang. Kulang po, marami pa po. Simbahan po ba ang nagano sa'yo? Ang nag-recruit simbahan nila? Opo. Okay, salamat kuya. Magkano ang pangako sa inyo ng bayad para pagsuporta kay Pastor Kibuloy? San Jose sabi 500 daw 500. Taga saan po ba kayo? Taga San Jose Bulacan po. San Jose, Bulacan. Opo. Magkano po nakuha nyo? Wala po tinakbuhan po kami sir Tapos pinakain na po kami, iniwan kami dito. Nakabas po ba kayo? Naka-jeep? Naka-jeep lang po sir. Sa isang jeep, ilan po kayo? Hindi ko po mabilang sir kung ilang kami sir Okay, pero sir, yung pinaglalaban po ba dyan, naintindihan nyo po ba? Hindi. Hindi ko maintindihan sir Basta tang usapan, Ang usapan sir, pag ano daw matapos, may 500 ang bayad. 500. Opo. Okay. Kanina nakita kita sa rally dito sa Loton. Super aktibo ka. Bakit kanina inaaway mo yung kasamahan mo dahil nga sabi nyo, bakit wala pa yung pera, kulang? Magkano po ba ang usapan sa inyo, boss? Usama namin 2,000, 300 lang binigay. Taga saan po ba kayo? Taga-Tarlac po, bossing. Taga Tarlac, pero Opo. 300 lang ang binigay. Opo. Naunawaan nyo po ba yung pinaglalaban nyo sa rally kay Pastor Kibuloy? Wala po eh. Ibig sabihin, pera lang ang Kaya lang nga po kapalit. namin. Okay. Hirap ng buhay. Salamat po. Magandang araw po. Ano pong pinaglalaban nyo po kuya sa rally po ngayon? Wala. Wala po kayong ipinaglalaban. Bakit po kayo sumali sa rally pong ito? Para sa pera lang. Pera, magkano po ba ang pangako sa inyo? 1,000. 1,000 ang kapalit ng pag-rally na suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Kwenta binigay. 50 pesos? Pero hindi natupad yung 1,000. Taga saan po ba kayo? Payatas. Payatas pa. Kulang pa po yung 50 peso pamasahe mula Payatas. Salamat po kuya. Kamusta po ang inyong pagdalo po sa rally po para po sa pagsuporta kay Pastor Apollo Kibuloy po? Wala. Wala po.
Wala. Bakit pong wala? Kasi 1.5 yung ano sa amin, kaso nakuha lang namin 200. 200 pesos. Taga saan po ba kayo? Kapayatas. Taga Payatas po. Kuya, meron po ba kayong ipinaglalaban sa rally pong to? Wala. Ibig sabihin kuya, ang kapalit lang ng pagsama nyo sa rally ay pera. Oo. Yun lang. Wala kayo talaga ipinaglalaban. Okay, salamat po. So pinanood ko po yung Senate hearing, although hindi ko tinapos dahil lang hinihintay ko lang kung darating nga o hindi si Kibuloy, and as expected, hindi nga po siya dumating. So ito pong si Risa Hontiveros ay ipinakontempt na si Kibuloy. Sabi po dito sa balita, hulihin na Apollo Kibuloy, ipinaaresto ng Senate Committee dahil sa contempt. Inirekomenda na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na ipaaresto ang religious leader na si Apollo Kibuloy dahil sa patuloy na pag-isnab sa mga pagdinig kaugnay ng reklamong pang-aabuso sa miyembro. Ito ang binasa ni Committee Chair Senator Risa Hontiveros sa kanyang opening statement ngayong Martes sa pag-asang makunan siya ng testimonya. Pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as Chair of the Committee, with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carion Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation, wika pa ni Hontiveros. This committee requests the Senate President Juan Miguel Zubiri to order his arrest so that he may be brought to testify. Pero hanggang ngayon po ay nagtatago pa rin si Pastor Kibuloy. Ayon sa ipinadalang liham ng abogado ni Kibuloy sa tanggapan ni Hontiveros, tumatangging humarap sa pagdinig ang pastor dahil paglabag daw ito sa kanyang constitutional right laban sa self-incrimination. Dagdag pa niya, idiniklara na raw siyang guilty agad. Kinakailangang presumed innocent muna. Paliwanag naman ng senadora, if we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglungsad ng mga investigasyon. Kasi kahit na po sabihin natin na diretso ng kasuhan si Kibuloy sa korte, may kapangyarihan po ang Senado. At tulad nga ng sinabi ko kanina, this is not the first time na nagpatawag ang Senado ng mga personalidad para sa Senate hearing. So what makes Kibuloy special? Bakit yung mga dating umattend dyan sa mga Senate hearing, hindi naman nila sinasabi na mabaviolate yung kanilang mga constitutional rights or yung kanilang right against self-incrimination? Marami na pong mga personalidad, mga government officials, mga simpleng tao, mga dekalibreng tao na humarap na po sa Senado. So, ano ang kinatatakot ni Apollo Kibuloy? Naturingan pa naman siyang appointed son of God. Bakit siya naduduwag? Tapos sasabihin niya na siya daw ay hinatulan na kagad. Pues, sa ginagawa niyang yan, lalo siyang hahatulan ng taong bayan na siya ay guilty. Dahil kung malinis ang konsensya mo, if your conscience is clear, then you have nothing to fear. Bakit parang takot na takot itong si Kibuloy na humarap sa Senado? Huwag niyang idahilan na dapat sa korte lang siya kasuhan at doon haharapin niya. Di sana lahat na lang ng tao o personalidad na ipinatawag sa Senado, yan ang magiging dahilan. Hindi ako aatin dyan. Kung gusto nyo, kasuhan ninyo ako. So ano ang pinagkaiba ni Apollo Kibuloy sa mga taong yun? Dahil kung pagbibigyan ng Senado itong ginawa ni Apollo Kibuloy, madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse, sabi pa ng senadora. So kung hindi sumipot ngayong araw na to si Kibuloy sa Senate hearing, malamang hindi rin po yan sisipot sa hearing sa Kamara. Ayon naman kay Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon,
maaaring gayahin na nila ang Senate Committee at ipaaresto na rin si Kibuloy dahil na rin sa patuloy na kabiguang humarap sa pagdinig ng mababang kapulungan. Dahil dapat nilang ipakita na kailangang maging saklaw ng batas ang lahat, anuman ang posisyon sa lipunan. Pero to the rescue po si Senator Robin Padilla. Sabi po dito sa balita, Robin Padilla opposes contempt order versus Kibuloy. Senator Robin Padilla opposed a Senate committee's motion to cite alleged sex offender and sect leader Apollo Kibuloy for contempt. Sabi po ni Padilla na sa Senate hearing, ipagpaumanhin po ninyo, akin pong tinututulan na makontempt si Apollo Kibuloy with all due respect. Although Padilla did not categorically state why he objected, but he did say that he talked to Senator Risa Hontiveros regarding the matter. Hindi ba dapat ipaalam sa publiko kung bakit niya tinututulan itong pag-contempt sa kanya ni Hontiveros? Isa po ba si Robin Padilla sa mga abogado ni Pastor Kibuloy? Napaghahalata na po talaga kasi or wala na talagang hiyaan. Labasan na talaga ng totoong kulay. Sa bagay, mula naman sa umpisa, hindi naman na itinago ni Robin Padilla ang kanyang totoong kulay. Mula po nung siya ay naupo, talagang inilabas na po niya talaga ang kanyang totoong kulay. Hindi po ba parang may sinabi pa si Robin Padilla na ang kanyang loyalty ay na kay former President Rodrigo Duterte? Ngayon naman siya ang nag-aabogado para kay Kibuloy? In return, Hontiveros said Padilla's objection is well noted, adding that under the rules of the chamber, members of the committee may reverse or modify the order. Dahil nasa rules daw po yan sa Section 18 that a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So well noted, sabi po ni Hontiveros. Dahil meron pong 7 days si Robin Padilla to gather majority votes para po i-overrule yung order na ipakontempt at ipaaresto si Kibuloy. Dapat pong makakalap si Padilla ng 8 votes para po hindi matuloy yung pag-cite ng contempt at yung paghuli kay Pastor Kibuloy. Ako kinakabahan dito Sa totoo lang po, pakiramdam ko, kaya tumutol itong si Robin Padilla dahil alam niya na siya ay makakakuha ng 8 boto. Dahil meron po akong pakiramdam na marami sa mga kasamahan ni Padilla at ni Hontiveros ang secretly ay nag-aabogado para kay Kibuloy. Kaya nga si Hontiveros ay nanawagan. Sabi po niya, ang panawagan ko sa mga kasamahan ko sa komite ay i-uphold yung ruling of contempt at bigyan daan yung pagpapaaresto ni Senate President kay Kibuloy for the purpose of making him appear at the hearing. Yun lang naman kasi talaga ang hinihingi na sumipot na itong si Kibuloy sa mga hearing. Para ang gustong mangyari ni Kibuloy ay magkaroon pa talaga ng gulo. Because should Padilla be able to secure the votes needed within 7 days, Hontiveros said she is obliged to put on record in the next hearing that her motion has been reversed or modified. Although malakas po ang loob ni Hontiveros, sabi niya, mas lumalakas ang loob ko na didinggin din ng mga kasama ko sa komite at sa Senado yung justice na pag-cite in contempt kay Kibuloy. So, hihintayin na naman po natin yan, 7 days, kung makakakalap si Robin Padilla ng 8 boto. Samantala, nagpahayag na naman ang komikero ng taon. Well, ito po kasi ang nakikita ko ngayon kay Atty. Harry Roque. Parang nagiging komikero na siya sa kanya mga pinapahayag. Ito sinabi niya, natatakot sila kay Pastor ACQ dahil takot sila sa katotohanan. Sa mga nangyayaring ito, nasasabi pa ni Roque na natatakot sila kay Pastor Kibuloy. Ito na nga, pinapaharap na nga siya Pinakontempt na at gusto nang ipahuli dahil hindi sila natatakot kay Kibuloy. Ako, alam nyo, hindi po ako makarisa Hontiveros. Dahil noon pa sinasabi ko na lahat na lang ng issue, lahat ng paninira sa gobyerno ay ginawa na ni Risa Hontiveros. Pero sa pagkakataong ito, ako po ay sang-ayon sa gusto niya mangyari. Nabigyan ng hustisya yung mga biktima.
kung totoong may biktima. Yun lang naman ang gusto nating malaman eh. Kung mapatunayan at malinis ni Kibuloy ang kanyang pangalan, wala naman po tayong magagawa kundi ang tanggapin. Ang importante ay maging matapang si Kibuloy at harapin itong mga kasong ito or itong mga akusasyon na to. Although, kung wala pong mangyayari dito sa Senado, hindi po ba sinabi na ni DOJ Secretary na magfa-file sila ng kaso laban kay Kibuloy? At ito nga, Immigration Lookout Bulletin Order issued versus Kibuloy. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said he had already signed an Immigration Lookout Bulletin Order against Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Napirmahan ko na yun. Yun ang mauuna sa lahat. Sabi pa ni Remulla sa isang press conference. Although an ILBO may not prevent Kibuloy from leaving the country as it is for monitoring purposes only and is not a sufficient prohibition to bar someone from leaving the country. Ang korte lang po ang pwedeng mag-issue ng hold departure order. Kaya nga sabi ni Remulla, once the cases are filed in court, they will ask that a hold departure order be issued against the self-declared Son of God. On Monday, Remulla said they reversed the findings of the Davao City prosecutor as they ordered the filing of cases for rape in relation to child abuse as well as qualified trafficking against Kibuloy and several others. The rape in relation to child abuse will be filed in Davao City but the qualified trafficking case will be filed in Pasig, sabi po ni Remulla. So, hindi pa po natatapos ang dramang ito. Medyo magtatagal pa. Malalaman po natin kung sino ang mahihikayat ni Padilla para wag makontempt si Kibuloy. O baka natatakot itong mga ito. Dahil hindi nga ba sinabi ni Pastor Kibuloy, ako ang huling pipirma sa kaligtasan ng tao. Natatakot siguro sila na hindi sila maliligtas, na hindi pipirma ni Kibuloy ang kanilang pases para makarating sa langit. Aba, dapat matakot tayong lahat. Dahil ito nga si Kibuloy daw ang huling pipirma sa kaligtasan ng tao. Sabi sa inyo, malaki po ang balik nito kay Pastor Kibuloy. Hintayin po natin ang galit ng langit. Dahil kung ang pagbabasihan po ay itong mga nagaganap ngayon, malapit na pong makamtan ni Pastor Apollo Kibuloy ang parusang ipapataw sa kanya ng langit. Dahil again, sasabihin ko po sa inyo, kahit na anong i-preach, kahit na anong ipahayag ni Apollo Kibuloy sa kanya mga followers, sa kanya mga believers, sa kanya mga supporters, okay lang po yun. Pero for you to claim na ikaw na ang bagong Jesus, na ikaw ang may-ari ng sanlibutan, na ikaw ang may-ari ng kaluluwa ng bawat isa sa amin, yan po ay isang napakalaking kalapastanganan sa ating Panginoon Diyos. So, the drama continues at hihintayin po natin ang mga susunod na kabanata. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina. Peace.